Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father for He is doing everything in His power to get us back into His fold. And I praise and worship Jesus Christ for His precious blood. He saved us from eternal damnation. And so we now have hope in a future with our Father to get our inheritance, to receive our inheritance from our Father. He is our true treasure, and we are His treasures. Last time we read Jeremiah chapter 26. So this was about the death threat on Jeremiah's life, no? Gustong patayin si Jeremiah ng mga tao. Simply because spokesperson si Jeremiah ni Almighty Father, hindi naiintindihan ng mga tao na yung sinasabi ni Jeremiah, yun ang ipinapasabi ni Almighty Father. Kaya ang pinagbuntunan nila ng galit si Jeremiah. So, imbis na magbago ang mga tao, imbis na magsisi, nagalit pa sila sa warnings ni Almighty Father. Nagalit pa sila sa servant ni Almighty Father na si Jeremiah. Lahat ng tao nagalit. Priests, prophet, and the people. So makikita natin dito na yung mga priests or yung mga religious leaders nagkakasala din, nagkakamali din. Dahil tao lang, tayo, nagkakamali tayo, pero si Almighty Father, kasama natin, magtitiwala tayo sa tatay natin para hindi tayo magkamali. Susundin natin ang sinasabi sa atin ng tatay natin. Huwag matigas ang ulo para hindi tayo mapahamak. Para makabalik tayo sa land na to. Dahil itong mundo, inheritance natin to kay Almighty Father. Tatanggalin ni Almighty Father lahat ng mga wickedness and evilness of this world. Pag nalinis na, pag na-renovate na, ibababa ni Almighty Father ang New Jerusalem na nakalagay sa Book of Revelation at binabanggit din dito sa mga prophetic books dito sa Old Testament. So merong mga prophet din, no, na nag-prophesy kay Hezekiah. Pero, nagsisi naman si Hezekiah. Pero, meron namang isang nag-prophesy naman na si Uriah. Ginamit niya yung words ni Jeremiah. Pero, hindi siya ang authorized ni Almighty Father magsalita. Since hindi niya nakakausap si Almighty Father, kundi nakukuha niya lang kay Jeremiah yung mga words, may takot si Uriah, kaya tumakas siya papuntang Egypt. Dahil alam naman natin, nabasa natin, di ba? Sa Jeremiah chapter 20, kalimutan ko na naman. Jeremiah chapter 25, na hindi pwedeng angkinin ang salita ng mga prophet. Dahil yung mga prophet mismo, kausap sila ni Almighty Father, kaya yung protection ni Almighty Father nandun sa mga prophet mismo. Ngayon, kung may ibang tao na magnanakaw ng salita ni Almighty Father galing sa prophet na authorized ni Almighty Father, yung prophet na yun na nagnakaw ng salita na hindi naman authorized ni Almighty Father, may takot siya dahil wala siyang protection. Kaya anong ginawa dito? Example ay kay Uriah. Pinatay si Uriah. Pero si Jeremiah, meron siyang protection from the Almighty Father. Ginamit si Ahikam ni Almighty Father to protect Jeremiah.
So, gumagamit si Almighty Father ng mga tao, ng mga bagay, or events to protect us. Na tayo ay nandito sa mundo, maging magkaroon tayo dapat ng mga fruits of the Holy Spirit. Hindi lang tayo nandito sa mundo para mabuhay, kundi kailangan nating magkaroon ng fruits. Laging binabanggit yon dito sa Bible, na kailangan may fruits. Alam niyo naman yung mga fruits, di ba? Na tayo dito ay mga temporary lang. Dahil si Almighty Father, meron siyang pamamaraan na kung tayo ay makasalanan, temporary lang tayo dito, tatanggalin tayo rito, itatapon tayo sa eternal damnation, sa Hades. Pero kapag sumunod tayo kay Almighty Father, ibabalik niya tayo sa lugar na to, New Jerusalem. Naintindihan na natin, maliwanag na, no? At saka kay Almighty Father, ang meaning ng life at saka ng death, hindi yung namatay yung katawan mo, kundi ang meaning ng life and death kay Almighty Father, pagkasama mo si Almighty Father, yun ang life. Kahit na diminish na yung katawan mo, nasira na, nabulok na, pero kung ang soul mo ay kay Almighty Father, you are alive. Dahil yung soul mo na kay Almighty Father. Pero kung diminish na yung katawan mo, na-disintegrate na, nabulok na, nasira na, at napunta yung soul mo sa Hades, or sa Sheol, or sa Lake of Fire, yun yung kay Almighty Father na sinasabi niya na dead na. Dahil wala nang pag-asa yon, wala nang hope yon, wala nang future yon. Ngayon, para maintindihan ng mga tao yung pagkakaiba ng life and death, ginagawa sa Book of Revelation, yung second death. Yung second death sa tao. Para maintindihan ng mga tao, yun ang ginagamit na salita, second death. Yung first death, yung nasira yung katawan natin. Both the wicked and the faithful followers of Christ, no? Masisira yung katawan natin. Yun ang first death. Yung second death, yung mga nagtitiwala kay Almighty Father, hindi sila makaka-experience ng second death. Ang makaka-experience ng second death, yung mga nasa Hades, yung mga souls na papunta sa Hades. Nakikita nyo na yung ibig sabihin ng life and death kay Almighty Father. Kaya may nababasa tayo, you shall live forever and ever. Kasi nga, with the Almighty Father, we will live forever because our Father lives. And He is our inheritance. Ngayon, kung meron tayong mga relatives na umalis na sa mundo na to, and they are true followers of Jesus Christ and the Almighty Father, they are alive in Christ. They are alive in heaven. Pero kung hindi sila followers of the Almighty Father, nandun na sila sa kanilang second death sa Hades. Pero ayaw natin aminin na may mga kamag-anak tayo na nasa Hades. Pero alam naman natin na ang mapupunta lang sa heaven ay 1/3 of the total population of the world since the world began. Nabasa natin, or nakita nyo ba? Nakalagay sa Bible. 1/3 shall be tested. Ulitin ko na naman. Ba't ko kasi makabisado? Zechariah chapter 13 verse 9. I will bring 1/3 through the fire. 1/3 ng mga tao.
dadanas ng matinding pagsubok. Will refine them as silver is refined. Pipinuhin ko sila gaya ng silver na magiging pino. And test them as gold is tested. At i-check ko sila na parang ginto. They will call on my name and I will answer them. I will say, this is my people. And each one will say, the Lord is my God. So, dapat tayo ay makasama sa 1/3. Paano tayo makakasama sa 1/3? By always praying to our Father, reading His words, talking to our Father, and we should have fruits. Ano ba yung mga fruits? Hanapan tayo. Dapat habang nandito tayo sa mundo, namumunga tayo. Ano yung namumunga sa atin? Love. Dati wala tayong love, namumunga yon, lumalabas yung pagmamahal natin. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. No? Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Kaya nga, di ba, sa mga parable of the tares, hinanapan, asan yung bayad ng mga fruits ng labor ninyo? Ito yung hinahanap sa atin ni Almighty Father. At saka yung parable of the 10 minas. Dapat padami ng padami. Yung fruits natin, yung ating investment for the Almighty Father. Ano ba yung in-invest natin kay Almighty Father na lumalago? Yung time natin, yung pagmamahal natin, yun ang lumalago. Hindi yon pera. Kundi yun ay bagay na in-offer natin kay Almighty Father wholeheartedly. Na hindi nakikita. At yung mga gawa natin, makakagawa tayo ng tama because we have faith in our Father and Jesus Christ. Maliwanag na, no? Naliwanagan mo kayo. Kasi ako naman maliwanag na sa akin. Papasalamat ko kay Almighty Father, kay Jesus Christ, sa Holy Spirit. Naiintindihan ko na so, dito na tayo sa Jeremiah chapter 27. In the beginning of the reign of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, this word came to Jeremiah from the Lord, saying, so, another vision na naman to, another prophecy na naman to. Pag sinasabi dito, binabanggit ni Jeremiah, yung time kung sino ang nag-reign as king, no? Pag yun ang start nun, start na naman yun ng panibagong vision or prophecy na bigay ni Almighty Father Jeremiah. Verse 2, thus says the Lord to me, make for yourselves bonds and yokes and put them on your neck. Alam niyo yung bonds and yokes? Alam niyo ba yung mga kabayo? Di ba may buhat-buhat sila ng kalesa, karitela? Di ba nakalagay sa leeg yun? Bigatin yun, burden yun, yoke yun. Okay? Na nakatali sa'yo, kaya bond ang tawag at saka yoke. Ngayon, pag ano ka ng lupa, maghihukay ka ng lupa, meron kang kalabaw, di ba? Or kaya baka, na may nakatali sa baka mo nung unang panahon yata, yung meron pa ba ngayon? Meron pa ba nagtatanim ng manually na kasama yung kalabaw? Yung merong kahoy na nakalagay sa liig ng kalabaw, tas may tali, tapos hawak-hawak yung
tawag doon. Hindi ko alam ang tawag doon. Yung para magbuka yung lupa, para makapagtanim. Ang hirap naman. Basta alam nyo yun, yung hayop, meron siyang yoke. Pakicheck nyo na lang sa internet. Yung yung kahoy na nakatali sa leeg niya, or yung kabayo, no? Meron din nakatali sa kabayo. Yung kalesa, karitela, yun ba yun? Basta may nakatali sa leeg niya para mahila niya yung kalesa. Pinagawa ni Almighty Father si Jeremiah ng ganon. At pinalagay ni Almighty Father kay Jeremiah. Isinuot ni Jeremiah. Imagine, naglalakad si Jeremiah, buhat-buhat niya sa leeg niya, yung parang sa kabayo, na kahoy, tas nakalagay yung kamay niya doon. Ang laking pahirap nung na experience ni Jeremiah, pero sinunod niya dahil kay Almighty Father. Kung maglalakad ka, no, walang taong gumagawa ng ganito. Tingnan mo si Jeremiah, naglakad, meron siyang hawak-hawak na yoke, tsaka band sa kanyang leeg. Ang bigat nung kaya kahoy. Put them on your neck. So, parang naging kabayo or kalabaw si Jeremiah, pero sinunod niya. Kayo, kaya niyo ba yun? Verse 3, and send them to the king of Edom, the king of Moab, the king of Ammonites, the king of Tyre, the king of Sidon, by the hand of the messengers who come to Jerusalem, to Zedekiah, king of Judah. Ipadala sa iba-ibang mga hari. Sa Edom, sa Moab, sa Ammonites, sa Tyre, sa Sidon, hand of the messengers who come to Jerusalem, to Zedekiah, king of Judah. Ipakita, dala-dala ni Jeremiah. Naglalakad lang si Jeremiah nun, wala naman siyang kabayo nun. Wala naman nakalagay dito, sumakay si Jeremiah, nagpunta sa Tyre. Wala naman, di ba? Sumakay ng donkey. Wala. Ganun yung mga servants ni Almighty Father, talagang very dedicated to the Almighty Father. Faithful. Ngayon, maaarte na yung mga preachers, mga pastors, mga religious leaders, maaarte na. Kailangan may kotse kami doon. Meron bang bayad sa libre lahat. Oo. Pero yung iba na. Kaya iba tong pagtitiwalaan ni Almighty Father, yung kanyang mga prophets. Pati na si Jesus. Humble. Kaya pag nakitaan nyo yung mga religious leaders ninyo ng gusto ng bigyan nyo kami bagong kotse, kailangan naman ng bagong kotse, cellphone, wala kaming load, paano namin tatawagan yung aming mga mga kailangan na tawagan. Samantalang dito, pahirap na nararanasan nila. Pinaparanas sa kanila ni Almighty Father. Nakikita niyo na ba ang difference ng totoong servant ni Almighty Father sa hindi? Baka sabihin niya, hindi, noon yan eh. Ngayon iba na to. Iba na ngayon. Hindi, ganun pa rin. May sacrifice. May obedience and sacrifice. Hindi kayo, gusto niyo pa, meron pa kayong mga bodyguards, di ba? Kailangan ko ng bodyguard, baka mapatay ako eh.
Yung mga religious leaders ngayon, kailangan ng bodyguard. Ba't hindi kayo tiwala kay Almighty Father? Nahihinaan kayo kay Almighty Father. Asa na yung fruits of the Holy Spirit ninyo? Verse 5. Verse 4 muna. And command them to say to their masters, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, thus you shall say to your masters. Ito ang sasabihin niyo sa inyong mga master. I have made the earth, the man, and the beast that are on the ground, and by my great power, and by my outstretched arm, and have given it to whom it seemed proper to me. Sabi ni Almighty Father. Since si Almighty Father ang gumawa ng earth, ang gumawa ng tao, ang gumawa ng mga animals, dahil sa kanyang great power at sa kanyang mighty hand, ginawa niya tayo, yung mundo, pati mga animals and all the things that we can see in this world. Si Almighty Father ang may karapatan kung kanino niyang ibibigay or i-hand out yung pagmumuno, yung pag-govern, kung sino. Okay? And have given it to whom it seemed proper to me. Sabi ni Almighty Father. Kung sino sa tingin niya ang fit to rule. Kaya tayo, hindi tayo dapat nag-rally against the government. Kahit anong government pa yan, hindi dapat nakikisali ang mga Christians. Dahil kung sino ang nasa government, si Almighty Father nagtatag nun. Nakandito sa Bible, di ba? Nasa New Testament din to. Alam nyo yan, di ba? O hindi nyo alam yun. Kaya wag tayong makikisali sa government. Dahil si Almighty Father, after na linisin ang mundo na to, ibababa ni Almighty Father ang government ni Jesus Christ. At doon tayo kasama ni Jesus Christ. Mag-reign with Jesus Christ, our friend and Savior. For now, hindi tayo dapat nakikialam sa government. Nag-rally ka, rally for peace. Kunyari lang na rally for peace yun, pero bakit ka mag-rally? It's against the government. Bakit ka mag-rally? Anong gusto mo? Underneath that reasoning, no? Gusto mo talaga ng gulo. Gusto mo talaga ang paalisin. Yung namumuno. Bakit? Kahit sino ang mamuno sa mundo na to. Wicked. Wickedness. Kahit sino pa ang ilagay mo, ay tanggalin natin, kailangan natin magkaroon ng kudeta. Kailangan natin palitan ng gobyerno. Hindi pwede. Nakita nyo naman na example, di ba? Na-experience nyo na. Kahit sino pa ang ilagay dito sa government, lahat pare-pareho. Wicked. Hindi tama ang ginagawa. Kaya si Almighty Father, hindi siya nag-encourage sa mga tao na mag-rally ang mga tao. Sino ang gusto na nun? Yung mga leaders ninyo. Kasi gusto nila ng mamuno. Gusto nila ng power. Gusto nila ng gulo. Ngayon dito si Almighty Father, meron si Almighty Father karapatan kung sino ang gusto niyang mamuno. Dahil siya ang gumawa ng mundo. Ayaw ni Almighty Father ng dissension. Alam niyo yung dissension, ano? Ayaw niya na may conflict, disagreement. So, ibig sabihin, magpapasakop ka. Submissive to the government. Dahil si Almighty Father, hindi may tatatag ang government kung hindi inalaw ni Almighty Father.
O, dito nakalagay, oh. Kahit na yung mga apostles, nagpapasakop sila sa government kahit napapatayin sila ng government. Ha? Alam niyo yun, ano? O hindi kayo aware doon? Di ba yung mga Romans, pinatay si Jesus Christ? Pero nagpapasakop si Jesus Christ kahit papatayin siya. Hindi siya lumaban. Naintindihan ninyo? Ang daming pinapatay ng mga Christians, ng mga Romans. Pero hindi nag-revolt ang mga Christians. Bakit? Anong utos sa kanila ni Almighty Father? Magpasakop. Gaya ng pagpapasakop sa Babylon ng mga tao. Okay? Dito sa Romans chapter 13 verse 1, let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Ngayon, kung may mga religious leaders kayo na nag-encourage, nag-engganyo, sige, mag-rally tayo para magkagulo, palitan ng government, hindi yung galing kay Almighty Father. Sa Bible, magpapasakop sa government whether we like it or not. Dahil si Almighty Father nagtatag nun. Nandito sa Old Testament, nagwe-verify sa New Testament, sa Book of Romans. Ulitin natin, ano? Verse 5 of Jeremiah chapter 27. I have made the earth, the man, the beast that are on the ground, by my great power and by my outstretched arm, and have given it to whom it seemed proper to me. Verse 6. And now I have given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and the beasts of the field I have also given him to serve him. Kaya niya sinabing servant si Nebuchadnezzar. Kasi kahit hindi Jew si Nebuchadnezzar, na iba ang puso ni Nebuchadnezzar. Nabasa naman natin sa Book of Daniel, di ba? Nagkaroon siya ng takot kay Almighty Father, naging remorseful siya, and nagpaka-humble siya kay Almighty Father. Kaya alam ni Almighty Father yung plano niya, na servant niya, si Nebuchadnezzar. Alam na ni, advance ang isip ni Almighty Father. Ha? Verse 7, so all nations will serve him, and his son, and his son's son, until the time of his land comes. And then many nations and great kings shall make him serve them. Lahat ng nation dapat paglingkuran siya. Sabi ni Almighty Father. Pati ang kanyang mga anak at ang anak ng kanyang mga anak. Kahit wicked. No? Wala siya sabing or kung good, sundin nyo. Kung wicked, hindi. Wala. Basta sabing, so all nations shall serve him and his son's son. Until the time of his land comes. Hanggang sa, pero may hangganan. Until the time of his land comes. And then, many nations and great kings shall make him serve them. Pero, darating din naman ang panahon na marami namang nation and great kings ang magsuserve naman. Siya naman ang magsuserve sa kanila. So, may certain time. Verse 8, and it shall be that the nation and the kingdom which will not serve Nebuchadnezzar the king of Babylon, and which will not put its neck under the yoke of the king of Babylon, that nation I will punish, says the Lord, with the sword, the famine, and the pestilence, until I have consumed them by his hand. Binigyan ng warning ni Almighty Father. Ngayon, kung hindi kayo papasakop kay Nebuchadnezzar, the king of Babylon, dahil sa hindi ninyo sinuot ang burden ng king of Babylon, which will not put its neck under the yoke of the king of Babylon, hindi kayo nagpasakop, that nation I will punish, paparusahan ko kayo, sabi ni Almighty Father. Kaya sumunod kayo. I will punish with sword, which means death, famine,
gutom, no? And also spiritual famine, and pestilence, tragedies, and events na hindi maganda. Until I have consumed them by His hand. Hanggang sa mapuksa sila lahat. Pag sinasabi ni Almighty Father na I will punish with the sword, this is death. Death, yung pag sinasabing sword, death, kay Almighty Father, ang ibig sabihin ng death ay eternal damnation. Pag sinabi ni Almighty Father, He will live forever and ever, kahit na namatay yung kanyang body, yung soul niya, it will be with the Almighty Father. No, naiintindihan na natin yan, ano? Verse 9. Therefore, do not listen to your prophets, your diviners, your dreamers, your soothsayers, or your sorcerers, who speak to you saying, you shall not serve the king of Babylon. Ngayon, huwag kayong maniniwala sa inyong mga prophets, sa mga advisors ninyo, sa mga learned people na nagsasabi na hindi niyo paglilingkuran ang king of Babylon. Huwag yung sasabihin yun. Bakit ni Almighty Father hinahayaan na maging servant ang mga tao ng king of Babylon? Merong plano si Almighty Father. He wants the people to learn, to be submissive. Makita ng mga tao ang difference ni Almighty Father at ang pagro-rule ng tao. Naiintindihan ninyo? Kaya example ngayon tayo, no? Bakit tayo inaalaw ni Almighty Father kahit wicked yung leader na namumuno ng mundo? Tinuturuan tayo ni Almighty Father ng lesson. Matuto tayo, maging patient, maging loving in the times of peril. Tinuturuan niya tayo to be perfect. Kaya nga, diba, tested in, refined in silver, tested in gold. This is one way of testing us, refining people to be like Jesus, to be perfect like our Father. Kaya nagsasabi na hindi, mag-aklas tayo, hindi, peaceful rally naman. Hindi, walang ganong peaceful rally. Kaya mo gusto mag-rally, gusto mong ipakita sa mga kalaban mo, madami kami dito. Kahit tahimik kami, madami kami. Yan ang ibig sabihin, no? May malicious intent yon, ha? Kunyari pa ang tao, peaceful rally kami. May malicious intent yon. Kitang-kita ni Almighty Father. Kung ako, na simple na tao, nakikita ko si Almighty Father pa, kaya nakikita ang puso at isipan ninyo. Kaya kung sino man ang magpa-prophesy, for they I prophesy a lie to you to remove you far from your land, and I will drive you out and you will perish. Kung hindi niya pagsisilingkuran ang king of Babylon, kung hindi kayo magpapasakop, mamamatay kayo. Papaalisin ko kayo, papapuntahin ko kayo sa malayong lugar, to remove you far from your land. Saan ba yung malayong lugar? Kung saan tayo itatapon, kung hindi tayo susunod kay Almighty Father? Pag sinasabing malayong lugar na may punishment, to remove from your land, sa Hades yun. Sa impyerno. O, doon, gusto mo ba doon? Kasama ka sa mga rally. Ayan. O, napunta ka sa impyerno dahil sa pagkasama mo sa rally. Dahil, kung yung government nga dito, hindi mo gustong sundin, paano pa si Almighty Father? Susundin mo ba? Nakikita niya ba yung comparison? Kaya ayaw ni Almighty Father na nagrarally. Si Lucifer, nagkudeta siya.
sinama niya 1/3 of the angels, mga fallen angels, na naging lahat sila ng mga naging demonyo. Punta nila sa impyerno. Sumali sila sa rally nag-revolt sila against the Almighty Father sa pamumuno ni Lucifer. Kaya ayaw ni Almighty Father yung mga rally, yung mga revolts, yung mga kudeta. Ayaw ni Almighty Father noon. Kung yun, dito nga sa mundo, hindi mo kayang sundin si Almighty Father, masusunod mo ba siya? Kung susundin mo ba ang gusto ni Almighty Father? Example, no? Kung yung magulang mo nga dito sa mundo, hindi mo minamahal, paano pa si Almighty Father na hindi mo nakikita? Yun ang naiintindihan nyo na ba? Kaya ayaw ni Almighty Father ng mga nagrarally, ng mga pag sinabi ni Almighty Father magpasakop ka, magpapasakop ka. So lahat ng tao, kung i-check mo sa history ng mundo, lahat naging slave. And up to now, we are slaves to sin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na slave kami, ginawa niyo kaming slave, ganon. Hindi pwede, dahil lahat ng tao naging slave. Slave ka ng kumpanya mo. Kailangan mo magtrabaho sa kumpanya mo Slave ka. Kasi hindi ka susweldo Slave ka ng government mo. Kasi kailangan sumunod ka sa government mo. Maintindihan nyo? Another name for slave, servant, employee, common people. Lahat tayo may boss. Sinong boss natin? The highest boss, si Almighty Father. Naiintindihan nyo na? Kahit CEO ka pa man ng pinakamalaking kumpanya sa buong mundo, slave ka pa din. Dahil mas may angat pa sa atin, si Almighty Father. Na nag-create ng mundo na to. Hindi nawawala si Almighty Father sa kanyang position. He's the Alpha and the Omega. Kaya pag kay Almighty Father tayo nag-serve, yung pinaka-boss natin, creator ng mundo. Yung tatay natin, creator ng mundo. Diba? Hindi ba kayo natutuwa nun? Kaya yung mga kumpanya na pinagmamalaki malaki ng kumpanya namin matagal ang kumpanya namin, 1600s pa na itatag yung kumpanya namin. 1600s lang. Yung kumpanya namin, si Almighty Father, siya ang nag-create ng mundo na to. Siya yung aking tatay. Pagmamalaki natin yung tatay natin. Dahil dapat nating ipagmalaki ang tatay natin, dapat lagi natin siyang purihin. Dahil din sa kanyang pagmamahal sa atin. Ginagawa niya ang lahat ng bagay. Tinuturuan niya tayo. Diadiretso na tayo. Tinatama niya yung ating path. Kahit matigas ang ulo natin, hinihila niya tayo. Pinapatawad niya tayo. Binigay niya si Jesus Christ. Para lang makuha natin yung ating inheritance. Makasama natin yung tatay natin. Ano nang gagawin? Susundin natin tatay natin. Kung talagang sobrang tigas na ng ulo mo, itatapon ka na sa impyerno kasama ng mga demonyo. No. Sa verse 11, but the nations that bring their necks under the yoke of the king of Babylon and serve him, I will let them remain in their own land, and they shall till it and dwell in it. Kung sino man
yung magpapasakop under the yoke of the king of Babylon, paglilingkuran yon, hahayaan ko silang manatili sa kanilang lupain. Sila ay magtitil or mag-aararo at doon sila titira sa lugar nila, sa lupain nila. Baka sabihin niyo, akala ko ba inilipat sila sa ibang lugar sa Babylon? Bakit hahayaan sila sa remain in their own land and dwell in it until it? Ibig sabihin ito, yung land na inheritance natin, pag magpapasakop tayo, susundin natin sinasabi ni Almighty Father, lahat ng sinasabi ni Almighty Father, magiging obedient tayo. Yung inheritance natin, makukuha natin. Naiintindihan na ninyo? O nalalabuan pa rin kayo? Sino ba yung kausap ko? Kausap ko natin sarili ko. Verse 12, I also spoke to Zedekiah, king of Judah, according to all these words, saying, bring your necks under the yoke of the king of Babylon, and serve him and his people, and live. Pati rin si Zedekiah, king of Judah, sinabihan din. Verse 13, why will you die, you and your people, by the sword, by the famine, and by the pestilence, as the Lord has spoken against the nation that will not serve the king of Babylon? Bakit kailangan mong mamatay? Ikaw, pati yung mga tao mo, sa pamamagitan ng sword, sa pamamagitan ng gutom, sa pamamagitan ng pestilence and tragedies and calamities. Bakit kailangan mong mamatay? Bakit ka mamamatay? Dahil sa hindi mo pinaglingkuran ang sinasabi ni Almighty Father, ang King of Babylon, paglingkuran mo. Dahil kaya ni Almighty, ulitin ko, kaya ni Almighty Father ina-allow or hinayaan na mag-serve ang mga tao under the King of Babylon para matuto. So, ngayon tayo, nasa Babylon tayo para matuto tayo. Matuto tayong sumunod, matuto tayo na makilala si Almighty Father on a deeper level. Hindi lang yung kilala ko si Almighty Father, siya nag-create ng mundo. Hindi lang, kundi may kasamang pagmamahal at trust and faith. At nang sa ganun, mabago tayo, magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Naintindihan ninyo? Kaya nga si Jesus Christ, nagpasakop siya, diba, sa mga high priest ng panahon na yon. Hindi niya kinakalaban si Pontius Pilate, hindi niya kinalaban si Herod, hindi niya kinalaban yung mga high priest. Ang ginagawa ni Jesus Christ ay ang pagsuserve kay Almighty Father, i-share ang Word of God. Yun ang ginagawa ni Jesus Christ. Hindi siya nakialam sa government. Tinutulungan ni Jesus Christ yung mga tao, pinapagaling niya yung mga tao, pinapatawad niya yung mga tao. Pero pag tungkol sa pamumuno sa government, hindi siya nakikialam. Bakit? Kasi alam ni Jesus Christ, merong best government na itatatag si Almighty Father. Kaya hindi tayo dapat makikialam sa government. Dahil yung mga na-experience natin ngayon, inaalaw ni Almighty Father to test us, to refine us. Verse 14, therefore do not listen to the words of the prophets who speak to you, saying, you shall not serve the king of Babylon, for they prophesy a lie to you. Nagsasabi sila ng kasinungalingan sa inyo pag sinasabi na huwag ninyong paglingkuran ang King of Babylon. Sa bawat bansa ngayon, maraming mga tao ang opposed sa kanilang leaders. Hindi lang sa bansa dito, kundi sa buong mundo. Opposed sila sa leader nila. Bakit? Kasi gusto nila ng power, sila mismong mamuno. Yun ang totoo. Ayaw magpasakop. Gusto niyong gayahin si Lucifer? Kaya dapat dito pa lang sa mundo, marunong na tayo magpasakop. Sa kung anong utos ng tatay natin. No?
Verse 15, for I have not sent them, says the Lord, yet they prophesy a lie in my name, that I may drive you out, and that you may perish, you and the prophets who prophesy to you. Hindi ko pinadala yung mga counsel nila, yung mga advisor nila para mag-rally kayo or makilaban kayo or makipag-alsa. Alsa ba tawag doon? Makibaka, no? Makikambing, makibaboy, makibaka. Corny ko. That I may drive you out and that you may perish, you and the prophets who prophesy to you. Kaya magpapasakop tayo. Dahil mapupuksa tayo. Dahil yun ang sabi ni Almighty Father. Gusto ni Almighty Father magpasakop. Inuulit-ulit niya rito ni Almighty Father. Hindi lang ito yung time ng Babylon, ha? Hanggang ngayon to, ang current pa din hanggang ngayon. Kasi yung mga gusto ng mga yung umaalsa, yung gusto ng mga nagrarally, ano ba yung another word na mga nanggugulo sa gobyerno. Gusto nila ng magulo. Kasi gusto nila sila yung nasa power. Sila yung nasa pagiging leader. Pero pag naging leader naman sila, ganoon din sila. Wicked din sila. Gaya ng tinanggal nilang tao sa pwesto. Nakikita ninyo? Pare-pareho lang. Wicked people. Verse 16, also I spoke to the priests and to all these people, saying, thus says the Lord, do not listen to the words of your prophets who prophesy to you, saying, behold, the vessels of the Lord's house will now shortly be brought back from Babylon, for they prophesy a lie to you. Nagsisinungaling sila. Huwag kayong makikinig sa mga salita ng mga prophets na nagsasabi sa inyo. Hindi lang itong mga prophets, no? Sa ngayon, mga advisors, mga councils, mga experts in the economy, no? Kasi yung mga advisors, experts in the economy, nag-ano rin sila, nagfo-foresee rin sila ng future ng isang nation or ng isang government. Kaya masasabi rin silang mga prophets. Behold, the vessels of the Lord's house will now shortly be brought back from Babylon. Yung vessel na sinasabi dito, mga tao to, no? Huwag kayong maniniwala, sabi ni Almighty Father. Behold, the people of the Lord's house will now shortly be brought back from Babylon, for they prophesy a lie to you. Verse 17, do not listen to them, sabi ni Almighty Father. Serve the king of Babylon and live. Why should the city be laid waste? Bakit kailangan pa na masira ang city na to, ang lugar na to, maging barren, maging desolate? Huwag kayo makininiwala sa kanila. Paglingkuran ninyo ang King of Babylon para mabuhay kayo. Sabi ni Almighty Father. Baka sabihin naman ninyo, akala ko ba ang Babylon, Queen of Harlot? Sa Book of Revelation yon, okay? Iba naman to, Book of Jeremiah to. Iniiba-iba yung meaning. Okay? Kasi nung time na to, ito ang naiintindihan nilang meaning. Yung lugar. Literal na lugar. Ngayon, magtataka tayo, bakit gusto ni Almighty Father na paglingkuran ng King of Babylon? Bakit dinala sa Babylon ng mga tao? Inalis sa Judah. Pati yung mga Israel, ginawang mga slaves ng King of Babylon. Bakit? Inalaw ni Almighty Father. Kahit hindi natin naiintindihan, susundin natin yung tatay natin. Kasi siya nakakaalam. Even if we don't understand, we must follow our Father.
Because He's the creator of the world. He's our creator. He knows best. Our Father. Even if we don't understand why. Verse 18, but if they are prophets, and if the word of the Lord is with them, let them now make intercession to the Lord of hosts, that the vessels which are left in the house of the Lord, in the house of the king of Judah, and at Jerusalem, do not go to Babylon. Pero, kung sila ay prophet, at ang salita ni Almighty Father ay nasa sa kanila, makipag-usap sila kay Almighty Father. Let them now make intercession to the Lord of hosts, that the vessel which are left in the house of the Lord, may natira na mga tao sa Judah, no? Na yung mga tao na natira sa Judah ay hindi pupunta ng Babylon. Makipag-usap sila kay Almighty Father. Mag-pray sila. Yun ang sabi dito sa verse 18. Pwedeng kausapin si Almighty Father. Okay? Makakausap natin si Almighty Father. Tatay natin siya eh. Kaya so nga lang, dapat pagkakausapin natin yung tatay natin, hingi tayo muna ng kapatawaran. Kasi nga, madumi tayo. Para marinig natin ang boses ng tatay natin, kailangan malinis yung puso natin. Verse 19, for thus says the Lord of hosts concerning the pillars, concerning the sea, concerning the carts, concerning the remainder of the vessels that remain in this city. So may natira sa city ng Judah or Jerusalem. Concerning the pillars. Sino yung binabanggit ng mga pillars dito? Yung mga elders natira. Kasi di ba ang dinala yung king? Yung mga learned people dinala kasi kakailanganin ng king of Babylon yun. Pati yung mga craftsmen, yung mga silversmith, metal crafters, dinala yon. Kasi gagamitin yon sa paggawa ng mga kung ano-anong mga bagay. So may mga natira. Sino yung mga natira? Yung mga pillars, which is, ibig sabihin ito, mga elders. Hindi magagamit dun sa Babylon yung mga elders. Magiging pabigat lang, ano? Concerning the sea, ito yung mga fishermen. Concerning the carts, mga merchandisers, mga businessmen. Concerning the remainder of the vessels that remain in the city, yung iba-ibang mga tao na napatira or natira sa Jerusalem. Which Nebuchadnezzar, king of Babylon, did not take. Hindi dinala. No? Sino mga hindi dinala? Mga elders, mga fishermen, mga businessmen, na carts, mga simple people na nagbi-business. Tsaka yung iba pang mga tao na natira. Hindi nila ni Nebuchadnezzar. When he carried away captive Jeconiah, the son of Jehoiakim, king of Judah, from Jerusalem to Babylon, and all the nobles of Judah and Jerusalem. Yung mga nobles dinala ni Nebuchadnezzar. Kasi magagamit niya yon. Magiging advisor niya or tagapagturo niya or tagapagturo ng mga tao sa Babylon. Kaya yun ang dinala niya. Yung mapapakinabangan. Verse 21, yes, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, concerning the vessels that remain in the house of the Lord and in the house of the king of Judah and of Jerusalem. Alam natin na pag sinasabing vessels, katawan ng tao, no? Tayo ang vessel, tao. Na natira sa lugar. Verse 22. They shall be carried to Babylon, and there they shall be until the day that I visit them, says the Lord. Then I'll bring them up and restore them to this place. Nakita na ninyo? Yeah, ulitin ko. Yes, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, concerning the vessels that remain in the house of the Lord and in the house of the king of Judah and of Jerusalem.
So, sino ang dadalhin? Yung mga noble people, yung mga learned people. Example, no? Pero si Daniel kasi, ano siya, nasa Israel part siya. Pero parang counterpart ni Daniel na matalino, na maayos na tao, yun ang kinukuha ni Nebuchadnezzar, yung magagamit niya para sa kingdom of Babylon. Ang sabi ni Almighty Father dito, they shall be carried to Babylon, and there they shall be until the day that I visit them. Doon sila maninirahan hanggang sa araw na bibisitahin ko sila. Then I will bring them up and restore them to this place. Ano yung ibig sabihin nun? Then I will bring them up and restore them to this place. Hanggang sa mamatay sila, nandun sila sa Babylon. Pero, sabi ni Almighty Father, I will bring them up. Bubuhayin ko sila. Yung soul nila mapupunta sa akin, kasi nag-serve sila dun sa King of Babylon, yun ang utos ko sa kanila, sinunod nila, I'll bring them up and restore them to this place. Ibabalik ko sila sa lugar na pinanggalingan nila. Ano yung lugar na pinanggalingan nila? Yung land, the promised land sa kanila. Ngayon, ibig sabihin na to, andito tayo ngayon sa lugar na to. Bibisitahin tayo ni Almighty Father. Ngayon, pagtapos ng buhay natin dito sa mundo, He will bring us up. Pupunta yung kaluluwa natin kay Almighty Father dahil sumusunod tayo sa kanyang mga kagustuhan. And then, restore them to this place. Pag nandun na yung soul natin, inihahanda ni Almighty Father ang New Jerusalem after malinis ang mundo. Ibababa na tayo uli dito sa mundo na to pag na-renovate na, wala ng wickedness. Restore them to this place. Sa lupain. Naintindihan ninyo? Kasi ang lupa na to, created by the Almighty Father, siya ang may-ari. Kaya yung mga nagsasabi na may titulo ako, pag kinuha ni Almighty Father, wala yan. Anong gagawin sa'yo ni Almighty Father? Itatapon ko sa impyerno. O, saan na yung titulo mo? Yung mga anak ng anak mo, itatapon din sa impyerno. Paano ba yon? Oh, sino na natira? Wala na, di ba? Sa kanino ngayon mapupunta ang land? Originally, kay Almighty Father. Di ba balik kay Almighty Father ang land? Kukunin niya ang land. At ibibigay ngayon ni Almighty Father ang land sa kanyang mga anak. Faithful followers. Sa mga sumusunod sa kanya. Ngayon nandito tayo ngayon sa Babylon. We have no choice. Pero, balik ulit tayo dito. Pag namuhay tayo rito ng sinusunod natin ang utos ni Almighty Father, kukunin niya tayo, bibisitahin niya tayo, kukunin niya tayo, and then dating ang araw, babalik niya tayo sa lupa na to. Sa New Jerusalem. Maliwanag na, no? O, hindi niya pa rin naiintindihan. Kaya yung mga nagsasabi ng mga scientists na may comet or black hole, ano yon? Black hole? Nakita niyo na ba yung black hole? Ano nakita namin sa telescope? Madumi lang yung telescope ninyo. Ha? I-check nyo sa internet para makita ninyo. Marami ng tao ngayon ang nakakaalam ng totoo. Lalabas ang katotohanan kung ano talaga ang mundo. Si Almighty Father ang nag-create. Si Almighty Father never mawawala sa book. Never mawawala sa Bible. Never mawawala si Almighty Father dahil siya ang nag-create ng mundo na to at siya ay nasa puso at isipan natin. Hindi titigil si Almighty Father hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang kayamanan, ang kanyang treasure, ang kanyang treasured possession, ang kanyang mga precious people. Tayo yon. Hindi titigil si Almighty Father. Meron si Almighty Father 1/3 ng mga tao
souls na babalik sa Kanya. And we pray to God na isa tayo doon. And we know for a fact that we are one of those people, 1/3 of those people, and our names are written in the Lamb's Book of Life. We must trust our Father, we must trust Jesus Christ. And so we must read the Bible and always pray to our Father. Thank you, and God loves us all so much.